Tara, pag-usapan natin ang isang bagay na sigurado akong malapit sa puso nating lahat, ang paghahanap sa sarili nating halaga. Ito yung tanong na madalas bumubulong sa atin, di ba? Lalo na kapag mag-isa na lang tayo at tahimik na ang lahat. At ito yung tanong na susubukan nating sagutin ngayon. Familiar ka ba dito? Yung tipong tapos na ang maghapon, nakahiga ka na sa kama, pero yung isip mo, nako parang nasa EDSA sa sobrang traffic ng mga iniisip, walang tigil. At itong ingay na to sa gitna ng katahimikan, may pangalan yan. Simulan nating tuklasin kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga sandaling to. Kasi sa katahimikan na to, dito umaatake yung mga boses ng pagdududa. Lahat ng pagkakamali mo noon, yung mga sana at what if, at yung mabigat na pakiramdam na parang kahit anong gawin mo, kulang pa rin, hindi ka sapat. At madalas, hindi natin napapansin, lahat ng pagdududang yan, nakaugat pala sa isang malaking patibong. Ang patibong kung saan natin ibinabase ang halaga natin. Alam mo, sa panahon ngayon, ang daling mahulog sa bitag na to. Bukas mo lang ng social media, makikita mo na yung highlight reel ng buhay ng iba. Tapos, andyan pa yung expectations ng pamilya mo, yung pressure mula sa lipunan. Lahat yan, iisa lang ang sinasabi. Kailangan mong maging mas magaling, mas mayaman, mas payat, mas perpekto. At dito, tingnan nyo, ang linaw ng pagkakaiba. Kasi kung ang halaga mo ay nakabase sa mundo, para kang nasa roller coaster, pabago-bago. Nakadepende sa performance mo, kailangan mo laging i-prove ang sarili mo. Pero kung ang halaga mo ay base sa Diyos, ibang usapan yan. Ito ay isang regalo, permanente, hindi nagbabago, at higit sa lahat, walang kondisyon. Sa kung yung pamantayan ng mundo ay isang bitag, ano yung daan palabas? Dito na pumapasok ang isang napakagandang konsepto, ang dignidad bilang isang regalo. At ito yung pinaka-pundasyon ng lahat. Isipin mo to, hindi ka lang basta isang aksidente. Nilikha ka ayon mismo sa kanyang wangis. May selyo ka ng pagiging sagrado. Ito ang tinatawag na dignity of the human person. Anong ibig sabihin yan sa simpleng salita? Mahalaga ka. Period. Hindi dahil sa nagawa mo o sa itsura mo o sa pera mo, mahalaga ka dahil ikaw ay ikaw, isang obra na nilikha at minamahal ng Diyos. At yan, hindi nababawasan at hindi nawawala. At kung kailangan mo ng matibay na ebidensya, heto na. Tandaan mo to, hindi ka niya minahal nung perpekto ka na. Minahal ka niya nung nasa pinakasuklam-suklam kang kalagayan. Ang pag-ibig niya, hindi yan premyo. Isa itong regalong ibinigay sa kabila ng lahat ng ating kahinaan. Okay, ngayong alam na natin yung katotohanan sa likod ng ating halaga, ang tanong, paano natin ito isasabuhay? Paano natin to dadalhin sa araw-araw? Tingnan natin itong 4 na practical na hakbang. Ito yung game plan natin. Tanggapin, patawarin, alagaan at palitan. 4 na simpleng salita na pwedeng maging gabay natin pabalik sa pagyakap sa ating tunay na halaga. Silipin natin ng mas malapitan yung ilan sa mga ito. Mag-focus muna tayo dito sa ikalawang hakbang. Kasi, aminin natin, madalas tayo pa yung pinakamalupit na kritiko ng sarili natin, di ba? Pero isipin mo to, kung ang Diyos na walang hanggan at perpekto ay handang patawarin ka, sino ba naman tayo para ipagkait ang kapatawaran sa sarili natin? At itong ika-4 na hakbang, sobrang importante nito. Kasi hindi ito passive eh. Ito isang active na laban. Sa bawat oras na may bumubulong sa isip mo na wala kang kwenta o hindi ka sapat, kailangan mo itong sagutin, kailangan mo itong palitan ng mas malakas na katotohanan. Ako ay minamahal ng Diyos. Ngayon, lahat ng pinag-usapan natin, dinadala tayo sa pinakapuso, sa pinakasentro ng lahat ng ito, ang tunay na simula. Naitanong mo na ba sa sarili mo to? Nagsisimula ba to sa pagkakaroon ng achievements? O siguro sa pag-aalaga sa sarili? Saan ba talaga ito nag-uugat? At heto yung aha moment na pwedeng magbago ng lahat para sa'yo. Ang tunay na pagmamahal sa sarili, hindi pala nagsisimula sa'yo. Nagsisimula ito sa Diyos. Kasi ang pagmamahal mo sa sarili ay isa lang sagot, isang reaksyon sa pagmamahal na unang-una niyang ibinigay sa'yo. Kapag naintindihan mo ng buo kung gaano kanya kamahal, doon mo lang talaga matututunang mahalin ang sarili mo ng tama. Kaya iiwan ko sa'yo ang tanong na to. Isipin mong mabuti ha, kung totoo ngang wala kang halaga, bakit ka pa lumalaban? Bakit ka bumabangon tuwing umaga kahit ang bigat-bigat na? Hindi kaya na yung mismong paglaban mo, yung pagpapatuloy mo,
Yan na mismo ang katibayan na may isang bahagi sa kaloob-looban mo na alam ang totoo. Na alam mo, mahalaga ka. Isipin mo yan.